baboy since na frozen goods ang dito sa abroad. So, pinapakuluan ko muna siya para yung mga yung magkaroon siya ng bula, yung dumi ng baboy ilalabas muna. So, ang unang kulo ay inaano ko siya, itinatapon muna. Yun po, pinapakuluan ko ng aking nilagang baboy. Tapos pag kumulo na siya, saka ko siya iaano uli. Okay? So, maghahanda na ako ng mga sangkap ko ngayon. So, ito ang aking mga sangkap sa aking nilagang baboy. Itong sibuyas, patis, black pepper. Optional tong black pepper na to, ground pepper. And then, ito pong seasoning na to ay sauce. McCormick siya, garlic, herbs, black pepper, and sea salt. Tsaka, meron akong 3 patatas. Tsaka yung, ewan ko kung anong pangalan ng gulay na to. So, para siyang bag. Pechay bagyo. Tama ba? Or ano? So, yun. So, pasensya na kayo sa medyo makalat ang aking pagluluto kasi ang aming pong kusina ay halo-halo kami, sama-sama kami dito sa accommodation. So, pasensya na po. So, ipapakita ko po sa inyo yung mga ibang mga papakita ko po sa inyo mamaya ang aking habang pinapakuluan ko ang aking nilagang baboy ay maghihiwa na ako, magagayat na ako. Okay? Ayan na po, kumukulo na ang aking baboy. So, pagkatapos po kumulo niyan, so itatapon ko yung sabaw niya kasi yan po yung dumi ng baboy. Ay, tatapon ko na yung sabaw niya, tapos pakukulang ko siya ulit. Kasi, alam niyo po dito sa, Dubai, frozen po yung nila dito, ulam. So, kailangan ko ng siya, tapon ulit. Tapos ko itapon, mag-change ako ng kaldero. Dito ko siya ilalagay. Tapos papakuluan ko siya ng panibagong tubig. Kasi pag frozen ko kasi talaga, kailangan pakuluan mo muna. Kasi kahit gutom na, so kailangan magtyaga ako ng pagluluto. Pakakuluan ko siya. So, ito na yung baboy na tinapon ko yung sabaw. So, ilalagay ko na siya dun sa panibagong kaldero. Kulang ko siya ulit. At least malinis na siya. Okay? So, habang luluto na, so lagyan ko siya ng asin, 1 kutsara. Kasi para hindi na ako masyado na to, ay kompleto na siya ng black pepper na to, tsaka mga ibang seasoning. So, ito na ilalagay ko kasi wala akong pagtanggo. Pampadagdag lasa din po ito. Optional po ito, depende sa inyo sa panlasa. Familiar sa inyo itong na to, McCormick na to. Maganda siya sa pangluto. So, hayaan na natin siya. Habang hinaantay ko siyang humulo, ilalagay ko na itong sibuyas. 1 buong sibuyas. Para habang kumukulo siya, mag-aano yung aroma ng onion.
So, habang inaantay natin siyang kumulo, ilalagay ko na tong patatas para sabay-sabay siyang lumambot. Alam niyo po, pasensya na kayo kung medyo maingay itong vlog ko kasi nasa accommodation po ako. So, lahat po kami dito nagluluto. So, pinapakita ko lang to yung paraan ng pagluluto ko para magagaya ng anak ko sa Pinas. Kasi sila-sila lang doon ang nag-aano ng mga anak ko. Sila-sila lang nagluluto doon kasi malayo nga ako. So, kaya ako nag-vlog naisipan ko mag-vlog na to ng about sa pagluluto para masundan nila kung paano ako magluto bilang isang nanay para feel at home na rin ang ano ko. Kasi pinapapanood ko sa kanila to para alam nila kung paano magluto, yung step by step. So, yun. Kaya parang nandun na rin ako, parang pinagluluto ko na rin sila. So, ito isusunod ko na po itong patatas ko sa para sabay silang lumambot. Para sabay-sabay po silang lumambot. Okay? Tapos mamayang-maya, pag okay na siya, ilalagay ko na yung gulay. Mabilisan lang itong luto ko. Ito, yung gulay. Itong gulay nito is pichay bagyo kung tawagin. So, yan lang po ang ano ko. Tapos maya-maya, iaayos ko na siya. Kasi gusto ko yung kinakain ng mga anak ko, yung healthy din. Kaya naisipan kong mag-vlog sa ng ulam. Kaya sana supportahan nyo ang channel kong to, Edie's Kitchen. Sana huwag nyo pang kalimutan mag-subscribe sa channel ko at sa mga susunod ko pang lutuin. Para din po sa mga nanay na kagaya ko, OFW. So, magandang paraan to para masusundan ng mga anak natin sa Pinas. Yung kakainin nila, yung lulutuin nila, para hindi sila yung puro prito-prito lang. Kasi mostly talaga yung mga anak ko, pritong itlog lang, pritong hotdog. Eh, sabi ko, sige, para masundan nyo yung ano ko, mag-YouTube channel ako ng pagluto para yun ang susundan nyo pagluto. Para naman, para kahit malayo ako, parang ako pa rin ang nagluluto. Ganun. Kaya, sana supportahan yung channel ko. Thank you po. Maya-maya, antayin natin siyang natin siyang lumambot. Medyo kumukulo siya ng konti. So, tatakpan muna natin siya para mabilisan. Minsan po kasi yung nanay ko dati, sabi niya sa akin, pag alam mong magluluto ka, para yung mabilisan, pag sa akin, magugutom na ako galing sa trabaho. So, magandang pampalambot din daw po ang para madali siyang lumambot, lalagyan siya ng kutsara. So, lalagyan ko siya ng kutsara para madali siyang lumambot. Kung natatandaan niyo po, ganun daw yun. Para madali siya lumambot, so lagyan niyo daw ng kutsara. So ako, yung natutunan ko sa mother ko, so hanggang ngayon, pag nagmamadali akong sa aking lulutuin, so yun nga, nilalagyan ko siya ng kutsara. Pero pag hindi naman ako nagmamadali na mapalambot yung lulutuin ko, so hinayaan ko siyang kumulo. So since ngayon nagugutom na ako, galing ako sa trabaho, so lalagyan ko siya ng kutsara para mabilis. Para mabilis daw yun. Kasi gusto ko siyang lumambot na naglagay ako ng isang kutsara ng asin. So, titikman ko kung pwede pa akong magdagdag ng patis. So, parang medyo okay na. Ano pa siya, so lalagyan ko siya ng oyster sauce. Fish sauce siya ng oyster sauce. Kita niyo po ba? Ganyan. Tapos, kasi wala akong pork cubes, kasi so lalagyan ko na lang siya ng magic sarap. Ay, baliktad. Lagyan ko siya na lang ng magic sarap. Lagyan ko siya ng isang kutsarang patis.
dalawahin ko na. Kasi mga alat ako mag-ano. So, dadalawin ko. Okay. So, kumplito ricados na to. So, idadagdag ko na ang magic sarap. Dagdag ko na siya. Wala kasi akong silog. Kaya, pwede na. Ito na siya. Gusto ko siyang takpan para mabilis siyang tatakpan ko muna siya. So after 2 minutes, pag alam kong malambot na, so saka ko ilalagay yung gulay. Medyo malambot na siya, so gutom na ako, isusunod ko na yung gulay. Ano ko na yung gulay. So uunahin ko muna ang mga ganitong tangkay para siya So lagay ko na yung gulay. Tapos ready to eat na siya. Tsaka gusto ko rin kasi sa gulay. Medyo siya yung parang hapok. Minsan yung isa ko kasing kasama, kasi tatlo kami kasama na kain. Yung isa ko kasing kasama parang ayaw niya ng ganitong tangkay siya. So, isama ko na. Isama ko na yung mga dahon. Ang dami. Yung isa kasi ayaw niya ng baboy. Kaya magugulay na lang siya. Pasensya lang kayo kasi malikot ang aking camera. Okay, wala akong holder. Alam mo naman, ang abroad, mayaman. Mayaman sa pambili, kaya yun, hindi makabili. Siguro, pagka may nakaka-LL na, so yun. Kabili na ako ng pangalawang channel ko po kasi to ay pangalawang account. Yung isa kong account hindi panluto. Ito kasi mostly panluto kasi request ng anak ko sa Pinas. Namimiss ko na yung luto mo. So, naisipan kong magpangalawang account para yung isang account ko na to ay puro pagluluto lang. So, yun. Sana supportahan yung channel ko. Parang bilang mga nanay o OFW makarelate kayo na nandito tayo sa malayo para sa mga anak natin. So, gagawin natin lahat kahit sa pagluluto, mas baybayan nila. Para kahit pa paano, nanuhan na rin natin. Parang tayo na rin nagluluto sa kanila. Panganay ko po kasing lalaki, naiiwan lang sila. Siya ang nag-asikaso ng pagkain sa mga kapatid niya kasi yung papa nila nagtatrabaho. So, siya ang naiiwan. So, siya nang nagluluto ng pagkain nilang magkakapatid. So, yan. Susundan lang niya yung channel ko. Nakakapagluto na siya. So, yan na po. Okay na po. Tapos na po yung nilagang baboy ko. Hindi siya kompleto ng kasi malayo palengke dito. At pasensya na po pala. Maingay kami. Accommodation kasi. So, yan na po. Tapos na po ang aking nilagang baboy. Thank you po. Salamat. Huwag po pong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Elise Kitchen. Thank you. Bye-bye.